dakuin po natin. Ito pong si Attorney Carlo Siguro Ibanez. tayo napanood na mga Ito kada ho ibinablog ko mga bossing, lalo na yung mga ganyang content creator, lagi kong sinasabi pakisuportahan. Kung gusto nyo na mapanood ng kabuuan at gusto nyo na marinig na madami, na marinig yung mga paliwanag, no, yung hindi na kayo mahihirapan marinig, isalain sa utak ninyo. Pumunta kayo doon sa channel ni Attorney Carlo Ibanez. Ngayon kabisado ko na kasi yung una Carlo lang ako ng Carlo, Attorney Carlo eh. Ngayon, kabisado ko na. Ngayon, i-explain niya ho dito, mga bossing, kung may bearing ba yung mga sinabi nitong si Saldico, mga kababayan. No? Gigitarahan muna tayo ni Attorney Carlo Ibanez. Oh. lahat naman siguro tayo Walang gitara ngayon. Kasi bago mag-umpisa, tanananana, gaganyan yan eh. No? Pero, isa po yan sa nagiging paborito ko. Bakit to? Kasi talagang mas naiintindihan ko at mas madaling ipaliwanag ko, mga kababayan, pagdating sa pagbablog natin. napanood na mga videos ni Saldico. Ang tanong ng lahat, credible ba ang statements niya? In other words, Para sa akin, attorney, sadali lang, puputulin ko lang ha. Nung dumating na sa pangatlo, pang-apat, wala na, nakakaantok na. Putik na yan. Gusto ko na lang matulog mga bossing eh. Sino dito yung nandoon sa live natin na halos nakatulog na ho ako sa antok, kakapakinig doon sa sinasabi ni Saldico. Wala na ho, mga boss, paulit-ulit. Papakitaan ho tayo nung papel, may mga nakasulat na mga numero, may mga date. Ako kung ano lang, kaya kong mag-print nung ganun eh. Kung alam ko yung proseso, kung paano yung mga bike cam o et cetera, kaya kong mag-print at kaya kong gumawa nun eh. 'Di ba? Wala man lang maipakita na may dry seal, wala man lang may maipakitang pirma o et cetera, yung makakapagsuporta. No? Ako kunyari, eto may papel, wala lang ako makitang papel dito eh. Papel, eto. Doon na lang sa maleta. Eto, maleta. No, ang laman nito ay ang laman nito bulto-bultong pera. Diniliver ito kay Bongbong Marcos. Pero ito lang pinakita ko sa inyo. Magtatawa kayo, malamang. Pagtatawanan nyo ako. Ano ba, malay ba namin kung totoo yung sinasabi mo, di ba? Pati po yun doon sa mga sulat-sulat, yung mga print ni Saldico. dapat ba siyang paniwalaan? Well, hindi siya credible. Kasi, itong mga pahayag ni Saldico, wala siyang tinatawag na probative value. In other words, walang bigat or evidentiary weight ang mga sinasabi niya. Wala, yung tipo bang pakitaan ka ng isang bagay, eto na yung aking eto na yung aking ebidensya. Yung maleta. 'Di ba? Ulitin ko mga kababayan, Attorney Carlo Ibanez, pag nadaan po sa sa Facebook nyo ito, panoorin nyo, i-like nyo at i-subscribe nyo. Bakit to mga bossing? Napakadali pong maintindihan ng lahat ng bagay-bagay po, lalo na sa batas. Bakit? Ang mga statements niya, iginawa lang niya sa isang video. Doon siya nagkwento at nag-akusa. Pero itong kwento niya, hindi siya under oath. Sandali, may commercial. Ano gagawin mo? Come here mo na. Ay, pupu! May commercial. Ayun, pupu daw ho, mga bossing. Boss Mark, napansin mo ba yung suot niyang damit? Walang palitan yun At yun din. Tsaka yung yung pagkakaganon, Hindi, ang tingin ko naman ho doon, mga bossing, tingin ko sinadya, baka mga totoong AI yun eh. Bakit? Para walang pananagutan kung sakali ho na mahuli si Saldico. Sasabihin niya, ay hindi ako yan, AI yan. No, yung pagbibintang na yan. Pwede siyang kumambyo. Gawa-gawa lang yan ng mga kalaban ng presidente. Hindi talaga ako yan. Ganun lang. Tapos sasabihin niyan, parang si Roque na din, susuko naman po talaga ako eh. Ganyan ang style nila, mga kababayan. 'Di ba? Tsaka yung sino ang maniniwala doon sa sinasabi ni Saldico na, sabi? Walang natanggap na pera, walang nakuha, kahit isang kusing. Anak ng toko naman yun. Wala isang kusing. Isinama mo yung pangalan mo, inilagay mo yung pangalan mo doon sa deliveran ng mga illegal, tas walang ni isang kusing na nakuha. Yung bolt po niya doon sa mga kababayan, yung bolt niya doon sa bahay niya, kasing lalaki ho ng tao eh.
Ano gagawin niya doon? Di ba? Hindi siya gumawa man lang ng statements at pumirma sa harap ng notaryo. Sa batas, pag walang oath, walang accountability. Hindi, sabi ng mga DDS, okay na kasi mamamatay kapag umuwi ng Pilipinas sa torne. Yun ang naratibo ng mga DDS ngayon. Di ba? At bakit ho, babalik ako, bakit ho sinasabi ni Saldico na wala siyang ni isang kusing na nakuha? Kasi nga, baka napangakuan nung papalit na Pangulo kay Presidente Bongbong Marcos, baka napangakuan. O Saldico, kapag ikaw ginawa mo ito, pag ako ang pumalit, acquitted ka. Pero wag mo sasabihin, kailangan wag mo sasabihin na may nakuha ka. Kasi kapag sinabi mo may nakuha ka, sasabihin ng taong bayan, ipakulong ka din. O sabihin mo, no, kahit magkaputulan pa ng itlog, wag mo nga aminin na may nakuha ka. Para kapag ako na yung pumalit, itataas din namin yung kamay mo. Bayani ka din. Di ba? Nakita nyo ho? Kaya pinipilit ho nila mga bossing na walang nakuha si Saldico. Diyos ko po, walang maniniwala dyan. So, kung nagsisinungaling sa video, walang perjury, walang kaso at walang risk. Kaya anybody can say anything in a video. Kasi nga, wala silang pananagutan. Correct. No, dito, ilang mga vlogger na ho, mga kabayan, kadalasan mga DDS vlogger, puro fake news po yung mga pinapakalat. Di ba? Si Maharlika, bakit ang tataas ng views dati? Kasi ayon po sa akin, puting ahas, ayon po sa ganito, may pulburon video, puro fake news Yung tao oy, may ganun palang balita. Hala, may ganyan pala. No? Tapos kalaunan, malalaman mo, fake news pala yung nalaman ko, fake news pala yung sinabi. Di ba? Dito sa atin, bakit po maliliit lang ang views, konti lang? Bakit? Kasi naibalita na po. Naibalita na ng mga mainstream, tapos tayo po ay re-reaction lang. Pero panigurado, hindi tayo makakasuhan ng mga libelo, hindi tayo makakasuhan ng mga paninirang puri. Bakit to? Nire-reactionan natin yung mga nandoon na mismo sa balita. Di po ba? Game. Yun yung sworn statements, nakakapagsinungaling pa ang mga tao. Yan pa kayang video na hindi under oath. Correct. Tapos, there is no way to test the credibility. Walang nakakapagtanong sa kanya ng clarificatory questions. Kung ano lang yung mga sinasabi niya. Pero kapag umuwi yan at doon na sa investigasyon na din po sa ICI and then doon sa mga korte, meron na pong mga salasalabat na mga katanungan yan. Kasi yung kapag yung sa video, eto, kung ano lang yung gusto ko sabihin, yun lang. Walang nakakapagtanong. Like example, miski nga ako dyan No, dyan sa comment section, kaya kong piliin kung ano lang yung gusto ko sagutin. Di ba? Yung pakayang kay Saldico na recorded lang. Kung ano lang yung gusto ko sabihin, yun lang ang sasabihin ko. Di ba? Nakakapag-point out sa kanya ng mga malabong statements niya. Wala rin nakakapag-check kung consistent siya under pressure, kung tinanong siya ng paulit-ulit. Wala rin nakakapag-observe ng kanyang demeanor. Higit sa lahat, walang nakakapag-challenge sa mga statements niya. Kasi nga, video lang. Kung gusto niyang seryosohin ang mga sinabi niya, dapat umuwi siya, gumawa ng sworn statement, isubmit sa DOJ or sa Ombudsman, or kahit sa Senate. Yun, totoo ho yun. Oy, nakikisali. You want to be a vlogger? Ha? You want to stay there? Ayan mga kababayan, may nanggugulo na ho sa atin. Until then, hindi dapat ito siniseryoso. Hindi kasi testimony ito. Video rant lang siya. Wala siyang pagkakaiba dun sa mga video ng mga lalaking umiiyak at sinisiraan ng ex niya kasi iniwan siya. Ay, kagaya ng mga ibang vlogger mga boss chief pa mo, sir. Anyway, nakita nyo, may nanggugulo na dito. Hindi kasi ano niya to, lahat ng mga laruan niya nandito. No, lahat ng mga toys niya nandito. So, wala tayong magagawa kundi tapusin na ho itong vlog natin, mga boss chief amo, sir. Muli ho uulitin ko yan pong video na yan. Kung gusto nyo mapanood si Attorney Carlo Ibanez, makikita nyo po yan, hanapin nyo sa Facebook mo. I-subscribe and i-like at napakagaganda po ng kanyang mga pag-i-explica. Muli po, ako'y magpapasalamat. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.